Ano naman po, may question po si Mr. V. Go ahead, ma'am. Yes, good morning everyone. Una-una, I'm Juvie de Guzman sa DWBL and Margo TV Philippines. Kung-congratulate ko lang po kayo kasi talagang completed yung knowledge na nakuha namin today. And of course, yung research pala talagang guaranteed na maganda. Ngayon, isa lang po ang concern ko ngayon, yung branding. Kasi alam niyo po, Tablea, Cocoa, parang yun lang yung naririnig natin. Halimbawa sabihin kong, Juvie de Guzman, Tablea. Pwede mo ba yun sa inyo? Kasi di ba usually, yung branding po kasi, yan po kasi nakikilala yung nako-commercialize yung isang produkto. Di po ba? Kahit yung pandesal, nilalagyan ng pangalan. Kahit yung mga monay, may pangalan. Ganun din po ba yung uh, yung tungkol sa cocoa or tablea? Ganun din po ba? Ma'am, yung po kasing sa branding ng Tableya for the DOST, Yes. wala pa po kaming ginawang ganon. But if you are an adapter, pwede kang maggawa ng yung sariling brand. Oh, yun. Yes. This time lang po, if we will create a brand for all the Tableya beverages, kung magagawa man yun ang gagawing promotional probably Yes. tagline ni ITDI. Opo. And if there is an adapter na gusto niyang gamitin yun, may certain fee na Yes. kailangan niyang bayaran kasi po nakaano yun sa iMobile. Opo, naka-registered yun, even the color, kung paano namin siya i-present. Opo. Kaya, but the adapter could do her own or his own the branding. Basta may bayad, okay lang, Opo. no? Dadaan kami ng DOST. Yes po, ma'am. Okay. Even po doon sa technology adoption, ito lang po kasi yung mga isang nagiging problem ni adapter. Doon sa question kasi yung taga-SEI, meron po nag-adapt yung initial variant namin, which is the dairy-based. Pinopromote po namin yun nung time nung mga nag-detect transfer pa ang DOST. So it's really parang gumawa ka lang ng tableya sa bahay na mainit, kaya lang nakabote. Opo. Ang ano naman po doon is may nag-adapt, may nag-sign up ng technology licensing agreement from Region 7 sa Cebu. But up to now, hindi pa namin siya nabibigyan ng training yung actual transfer. Kasi sineset up pa niya yung facilities niya. Hindi po kasi namin maibibigay yung training not unless kompleto po yung line-up ng equipment, naka-GMP compliant kasi pag binigyan mo ng training, hindi niya na-commercialize, uulit na naman yung training itself. Plus, meron lang po kasing parang active period si MOA, the Memorandum of Agreement. After that, kung magpaso na yun, say 3 years, kailangan po niya ulit mag-request to extend. And then, sa technology adapter din po, bound po kami ang any technology ng DOST kung hindi siya for public good, yung pwede namin i-transfer readily nang walang fees or let's say may konting fees but in the form of training. Pagka po kasi nag-licensing agreement ka, it has to be reviewed by the Fairness Opinion Board ng DOST na naka-assign po sa regional offices. Because the Fairness Opinion Board will tell us kung yung transaction ay fair or not fair. Yun pong nauna namin po sa Tableya Beverages, ang napansin lang po ni Fairness Opinion Board, mababa daw yung ibinigay niya. Kasi kailangan po magsabit ng business opportunity plan si adapter. Opo. But then the decision, if we will proceed with the transfer, nandun po sa technology developer. Kaya kahit mababa yung binigay niyang sinasabi niyang kikitain niya, ang kanyang selling price, binigay pa rin namin sa kanyang technology kasi farmer siya and at the same time may sarili siyang coffee shop or tableya shop. Kaya alam namin, kaya niyang i-promote yung product. Yes. Since kami ho nandito, di ba, to help, no, yung promotion. Sana po, padaliin po ninyo yung proseso. Una-una, ang nagiging hadlang po
sa pagsikat ng isang produkto o yung para makilala po siya, usually po yung napakatagal na proseso, napakaraming requirements, Iyan po yung isang bagay na maliw sa ating bansa. Actually, sa ibang bansa, hindi yung gano'n eh. Yung sa atin lang, yung sa akin suggestion lang naman, no, sarili ko lang